Malayo ko bang bahay niyo? Malapit na lang. Sige. Bakit? Umuwi ka na. Ha? Bakit? Ihatid mo na ka sa bahay mo. Hindi. Hanggang dito ka na lang. Malayo pa ang bahay namin. Sabi mo kanina malapit na lang. Tapos ngayon biglang lumayo. Basta, sige na. Salamat na lang sa pagtulong mo sa akin. Baka hindi mo kaya. Sige na. Hayaan mo ihatid kita sa bahay mo. Hindi nga pwede. Sige na, umuwi ka na. Buksan! Inang! Inang! Wag! Pinagbigyan na kita noong nakaraan. Pero, inulit mo pa. Gusto mo talagang mamatay? Wala po akong masamang hangarin sa anak mo, manang. Huwag mong bilungin ang ulo ko. Inang, tinulungan niya po ako. Walang sinuman ang pinayagan ko na humawak sa anak ko. Inang, wag po. Mabait po siyang tao. Tinulungan niya po ako. Ano pa bang ginagawa mo dyan? Sumunod ka na sa akin. Sa bahay tayo mag-usap. Wala talagang pinta ito si Elmer. Pagdating sa gawaing bahay, hindi ba naman ako tinulungan? Sino kaya ito? Si Catherine. Ano kaya ang ginagawa niya dito? May tao ba dito? Tao po! Catherine? Cedro, Ano ang ginagawa mo dito sa bahay? Di ba usapan natin? Bawal kang pumunta dito sa bahay? grabe ka naman, Cedro, kung makapagsalita. Ganyan ka ba talaga sa akin? Ganyan ka ba mag-entertain ng bisita? Dapat nga, maging masaya ka dahil binisita kita. Masaya? Paano ako sasaya? Paano kung may makakita sa atin dito? Paano kung makita tayo ni tatay? Ano na lang ang sasabihin nila sa akin? Cedro, tumitingin ka rin ba minsan sa sarili mo? Hindi ka na tumigil. At huwag mo nang intindihin ang sabihin ng ibang tao dahil hindi ka na bata. Cedro, nasa tamang edad na tayo. Di ba? Ang usapan natin, huwag kang pupunta dito sa bahay. Cedro, pagod na ako sa ginagawa natin. Pagod na ako sa patagong relasyon. Pagod na ako sa ganitong setup. Gusto ko na maging legal tayo sa mata ng tao. Hindi, Catherine. Hindi pa ako handa sa mga bagay na iyan. Anong hindi handa? Maghiwalay na lang tayo. Ano? Makikipaghiwalay ka sa akin? Dahil pumunta ako sa bahay mo? Dahil sumira ka sa usapan natin. Hinaan mo yung busis mo. Baka may makarinig sa atin. Cedro, ako ba nagagalit sa'yo kapag pupunta ka sa bahay para anuhin ako? Di ba hindi? Wala kang marinig na mga salita mula sa akin. At ngayon, dahil bubisita ako sa bahay mo, galit ka? At magkikipaghiwalay ka sa akin? Tama na. Umalis ka na. Cedro, Alis! hindi ako alis. At hindi mo ako mapapaalis dito. Bakit sino ka ba?
na hindi kita kayang paalisin dito. Kung ako, baliwala lang sa'yo, ibahin mo ito ang sa loob na sinapupunan ko. Anong ibig mong sabihin? Buntis ako, Sidro, at ikaw ang ama. Tumahimik ka. Bitawan mo ako! Kung ayaw mo sa akin, sana naman bigyan mo ito ng halaga. Ang bata na sa sinapupunan ko dahil laman at dugo mo ito. Hindi ito maaari. Hindi ito pwede. Papagalitan ako ni tatay kapag malaman niyang nabuntis kita. Bakit ako magagalit? Hindi ako masamang ama para pagalitan ang anak ko. Gustong tumayo ng sarili niyang pamilya. Tay, kanina pa po ba kayo dyan? Oo, nakikinig lang ako sa usapan niyo. At pinapakinggan ko kung paano mo tatawarin itong si Catherine. Manong Bubit, Tay, natatakot po kasi ako. Sidro, wala kang dapat ikatakot. May edad ka na. Kaya mo ng sarili mo. Tumayo ka sa sarili mong paa at harapin ang panibagong buhay. Tay, wala po akong trabaho. Paano ko sila bubuhayin? Anak, ganyan talaga. Nagsisimula ka pa lang sa buhay. Nahihirapan ka. At sasabihin mo, hindi mo kaya. Ito lang ang tandaan mo. Habang nabubuhay tayo sa mundo, ay may pag-asa. Kaya, huwag mong takbuhan ang responsibilidad mo. Catherine, bakit po Manong Bubit? mag-usap kayo ng maayos ni Sidro. Sidro, Tay, pagkatapos yung mag-usap ni Catherine, tayo naman ang mag-usap. opo tay. Sige, may iwan ko na kayo. Siya nga pala, si Elmer, saan? Umalis po siya, itay. At saan naman siya pumunta? Hindi ko po alam. Sige, mag-usap na kayo dyan. Hahanapin ko muna ang kapatid mo. Dahil may utos ako sa kanya. Sige po. Salamat po. Ina, wala naman kang ginagawang masama si Rodil sa akin. Kilala mo ang pangalan niya? Opo. Sinuway mo ang bilin ko sa'yo. Inang, wala naman po akong ginagawang masama. Ang pagsuway mo sa utos ko, hindi ba yan masama? Inang, Pasok! Aray! Pasok! Aray! Inang! Aray! Wag na wag kang lumabas dyan! At hindi ka kakain ng 2 araw. Inang! 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 Grabe. Gabi na akong nakagising mula sa pagka-himatay. Lakas kasi ng pagkatadyak na sa mukha ko. Sa palagay ko, ay parang meron pa rin kamay na humahawak sa liig ko. Kailangan ko makauwi sa bahay. Kung saan tong gabi na, doon pa ako yung sa mililis tindahan. Tao ba yan? Rodel? Rodel! Anong nangyari sa'yo? Bakit ka nandito?
Miguel, galing ako sa Buntot Mountain. Buntot Mountain? Anong ginawa mo doon? Mahabang kwento, Miguel. Pero, sinakal ako ng isang babae at nadyakan niya ako sa mukha. At nahimatay ako. At ngayon lang ako nagising. At nakalabas mula sa Buntot Mountain. Sinong babae? At paano nagkaroon ng matandang babae doon? Wala naman nakatira doon. Meron, Miguel. Wala, Rodel. Hindi ako naniniwala sa iyo na may nakatira doon. Halika na. Tumayo ka na dyan. At ihatid kita sa bahay mo. Sige, salamat. Oh, kaning gabi tadi ay kay kani among mga Tay, Si Rodel, umuwi na ba? hindi pa po itay. Nasaan na kaya ang batang iyon? Tao po. Anong bubet? Tao po. Manong bubit. Miguel? Rodel? Tay? Miguel, ano nangyari sa kanya? Manong bubit, nakita ko po si Rodel. At sabi niya, sinakal daw siya ng matandang babae. Sinakal? Tay! Opo. Sidro, kunin mo si Rodel at ipasok mo sa loob ng bahay. Halika na. Pumasok na tayo. Miguel, maraming salamat dahil tinulungan mo si Rodel. At inhatid pa siya dito sa bahay. Walang anuman po, Manong Bubit. Paano? Alis na pa ako. Pumasok ka muna sa bahay. Magkape ka muna. Huwag na lang po, Manong Bubit. Salamat na lang po. Uuwi na ako. Sige. Ingat ka. Sige po.